Ayan, so after tayo matapos doon sa ating level 2, level 2 part 2, doon naman tayo sa apply this setup using a packet tracer. So, paano natin apply sa packet tracer yan? First, you have to refer dun sa listahan na ginawa natin under sa level 2, part 1, number 1 and 2, which is number 1, this is yung nilagay natin yung subnet mask. And number 2 is yung mga different subnets na. So, important na i-list mo yan kasi pag mamaya nag-apply ka na ng mga IP address sa devices or sa router, hindi ka mahihilo kung para kanino at para saan yung mga ibibigay mo na subnet ranges. So, better yet, ilista na lang sa paper to. And then, afterwards, pwede na tayo mag-setup. So, we have to create 3 PCs dun sa requirements natin. 3 PC lang. For example, yan. 1, 2, 3. Okay, ganyan. Then, to connect this all for this subnet, we can use a switches. Let's use this one. And then, let's connect them using a copper straight through cable. Fast Ethernet lang gamitin natin sa kanya. Yan. And then, after tayo gumamit ng fast Ethernet, and pwede natin siyang i-set up na ngayon by copying and pasting this. For example, we have to name this first pala. So, this one, subnet 1. This one, PC1 under subnet 1. So, we can just do naming style like this. Lagyan na lang natin underscore meaning subnet 1. And then subnet 1. PC2. PC3. Yan. Then, after then, pwede na tayong mag-proceed. Ganyan na lang tayo ngayon. Para mabasa yung name ng isa. Yan. Afterwards, pwede na tayo mag-proceed ng mag-copy-paste ito. So, pakitaan ko lang kayo para siya mas mabilis mag-rename pag ganito eh. So, since yan, tanggalin mo lang to, palitan ng 2. Palitan ng 2. Palitan ng 2. Then, palitan ng 2. Ayun, so next, copy ulit yan. Then, copy. Paste. Then, ulit. Copy, and then paste. Paste this one here. So, mawawala din yung red na yan after we rename it, I think. Naka-simulation mode pala tayo. So, yun. So, make sure naka-real-time mode. Pwede magpakita yun. So, password lang natin to kasi same din yung process. Rename nyo lang sa subnet na papupuntahan niya. 3. So, password. Then, afterwards tayong mag-setup these different subnets. Then, we can now connect them to a single router. So, this router pala, kaya iisa lang kasi since belong sila sa isang mother network, since same IP addresses, pwede tayong gumamit ng isang router lang. Kasi pag gumamit tayo ng isang router, hindi na tayo magko-connect dun sa routing table niya. Hindi na tayo mag-interconnect ng ibang router. Pero advanced na yung topic, di ba tinuro sa atin? So, hanapin lang natin yung router. Routers. To. So, hanapin nyo lang ito si PTMT, yung pangalan niya. PTMT. Kasi ito, pwede nating lagyan siya ng mga iba't ibang ports kung ano yung gusto natin. So, sa akin, I want to place a gigabit Ethernet network module. Mabilis kasi to. Kaya ito yung pipiliin natin. Gigabit. So, lagay tayo ng naka-off muna natin. Lagay tayo ng about 7 para sa sapito. 4, 5, 6, and 7. Yan, so, after natin magkanang ito, on lang natin yan. Then afterwards, pwede na tayong mag-setup ng gateway. So, unahin natin yung gateway. Wait lang. So, pangalan natin na, 7 subnet.
or say mother networks. Ano ba magandang pangalan dito? Main na lang muna. Pero, dapat pangalan yan. So, typically, pwede na tayong mag-set up ng mga per device yung mga configuration nila like IP address, subnet, and its default gateway. Pero, since we have to set up sabay-sabay na kasi may technique akong tuturo mamaya para mabilis mag-set up, is tapusin mo natin si router para automatic na ma-recognize ni computers yung router mamaya after we set up. So, how do we do that? So, since mag-set up tayo sa router, configure natin yung mga 7 na yun, yung 7 na different subnets ito. So, yung mga yan. So, we have to set up yung IP address ni router for example, si 00 ay para kay subnet 1. So, meaning, si 00, lalagay natin yung IP address as a router dito, which is this one. 10.0.5.1. And likewise, for this Ethernet 2, itong naman 1 is ito naman 10.0.5.33. So, ganun. Yung router IP. So, mag-config na tayo. On status. And of course, don't remember yung subnet mask na iba. 255.255.255.224. Yan. So, dalawa yan na. Pero, meron din palang shortcut ito. So, kung gusto nating ma-automate na ma-set up si router, is meron dong command para sa, for example, type mo na lang siya sa isang command and automatic na makakonfigure na itong mga ports na to. So, how? So, punta muna tayo kay, for example, Notepad, or pwede naman na direct na tayo kay CLI. Pero dun muna tayo sa Notepad. So, kay Notepad, ito yung i-type natin, no? IP addresses, select yung interface, for example, ito yung ikatlong port Yung unang port is 00. Yung kalawang port is si 10. Yung katlong port is si 20. So, for example, itong si 20 setup natin, type mo itong interface, space, since yung name ng interface natin is gigabit, ito, yung name ng ating interface, which is ito, gigabit ethernet 0.0. So, interface, space, yung name ng interface, and then mag-enter ka. Then, sa baba niya, IP space address, space, ilagay mo dito yung IP address na gusto mo na para sa router doon sa interface na yun, or doon sa gateway na ikailang subnet. For example, ito kasing 2/0, ito yung ikatlong subnet niyan. Pero meron pang mas una na dalawa yan, yung first subnet na second subnet. Set na lang natin para hindi kayo malito. So, yan, 1/0, 00 and 10. So, para doon kay first na router ng subnet, first na gateway para kay subnet is kay subnet 1 is .1 yung IP address niya. Tapos same subnet din yan, pare-parehas kasi sila ng network, naging subnet lang. Tapos ilagay itong mag-enter ka ulit after mo gawin tong IP space address space yung IP address ng default gateway niya, space yung subnet mask, and then mag-enter ka, and then ilagay mo tong no space shutdown, kasi ito gagawin niya to is i-on niya automatically yung status ng ating port, like i-on niya dito, i-on niya to. So yun, and then afterwards mag-enter ka ng isang space. Optional na dito yung exit, kasi pag nagpunta ka sa bagong interface, i-exit nyo na yan automatic yung last. So, next interface ka naman, interface space, yung next na port, which is gigabit ethernet 1/0. Then, ilagay mo yung IP address, which is, for example, second subnet na to, no? IP address ng router na to is 65, kasi yung sa second subnet is 33 pala, kasi na-copy paste natin. So, 33. So, para kayo dito is 33. Then, next space yung subnet mask, and then enter no shutdown. Then, para kay third subnet naman, ito yung may 65. Then, ganun lang yung pattern na yun. So, ito, kailangan yung tatlong line, then mag-enter ka ng space, then tatlong line na naman.
Then afterwards ka matapos, copy mo lang tong commands na to. For example, subnet 1, subnet 2, subnet 3, 4, 5, 6, 7 para sa 7 subnets. Control C, copy. Then punta ka sa CLI. Then click paste. So automatic na yan, set up na yung ating router. So yun, kung pagdatingin no, set up na to kanina pero ganito same na din rin yung setup niya dito. So set up na yan. 97.161.193 129. Ayun. Yun lang yung shortcut niya. Then also, sa pag-setup ng PC natin, itong mga to, zoom na lang natin. Sa pag-setup ng PC, mga to, is try ko yung shortcut method pero hindi talaga siya gumagana. Pero ito yung gagamitin na lang natin is manual mode. So, make sure na lang na may listahan kayo sa left side nyo. For example, ito. So, focus muna kayo kay subnet 1. Then, since yung usable niya is 1 to 30, yung una, nakuha na ni router. Meaning, C2, tayo mag-start 2 hanggang kay 30. So, 2, 3, and 4. Next, na subnet naman, ito naman, si dot, since 33 yung router, dot 34, dot 35, dot 36. So, yun. Pabilisan ka na lang mag-setup dito. Pero I find na ito yung technique ko Click, click. Mabilis dapat yun. Then, iuwi muna yung default gateway. Para hindi ka malito kasi yan yung nauna. So, 10.0.5.1. Pag na-type mo na yan, click, copy. Copy. Then, taas ka lang using shift tab. Then, 255.255.254. Then, shift tab ulit. Then, mag plus 1 ka dun sa default gateway. Plus 1 meaning 10.0.5.2 na siya. So, X mo yan. Then, punta ka sa next na PC. Then, IP configuration. And then, dito, gagawin mo, di ba wala pa to noon. Control V. So, paste. Since kinapin mo yung default gateway, paste mo na lang yan. Pare-pareha sila kasi ng default gateway itong mato. Then, shift tab. 255.254. Then, shift tab. Then, mag plus 2 ka. Since ikalawang piece na yan. So, plus 2. 1 plus 2 is equal to 3. So, yun. 3. Then, next na PC ulit. So, next, plus 4 naman kaysa PC 3. So, mag plus 4 tayo. 1 plus 3 pala. 1 plus 3 is equal to 4. Yun. And then, next naman, kay bago na subnet is, dun ka lang magpapalit ng default gateway na naman. So, titignan mo naman dito kay second subnet, yung default gateway niya. Palitan ko na lang to ng default gateway. So, 10.5.33, copy yan. Then, paste. Then, since wala pa to, 255.254, shift tab, and then, plus 1 ka kay default gateway. So, naging 34. Then, to naman, paste mo ulit dito. Then, paste. 33 pa, ayun. So, 33 pala siya. 33, and then, 55, then, plus 2. So, naging 35. Then, plus 3 naman dito sa kanya. Plus 3, naging 36. Ayan. So, yun. Yung shortcut ko na lang natuturo ko. Then, pag tinest mo na yan, goods na yan. So, we can start testing yung ginawa natin na network by using the message. Also, nag-try na pala ako mag-test from this one to this PC. And yung una, magdadalawang send kasi hindi nila-discover pala yung network. Same din nung ako dito. Nag-send ako ng from this PC to this PC is tawag nun. Hindi pa siya nakuha nung una pero ng ikalawang send nakuha na niya. Yun, so try natin ulit. Yun, so niya. Ito yung ikalawang try na pero nung unang try hindi siya nagbalik. So try na lang ulit. Then ayos na yan. Pero if something hindi talaga nagbabalik yan, so failed to. Check yung status dyan, pang failed is there is something wrong with the setup nyo. Baka mistake lang yung pagka-type nyo ng IP addresses. Ganun. Try nyo lang i-recheck kahit dito sa router. Yun lang. Thanks.